po sa ating lahat, mga kapatid. Bago po tayo mag-umpisa, nais ko po munang i-welcome si Pastor Roy Sia of Makati. Welcome po sa ICC, Pastor Rick. Nice meeting you po. Pwede po kayong umupo sa harap po. Okay po, praise God for another day na pinagkaloob niya sa atin, nasa mabuti tayong kalusugan, walang karamdaman, despite po na kumakalat pa rin ang COVID. Sabi nga, marami daw cases sa Ilagan, pero purihin ang Panginoon. Tayo ay kanyang iniingatan sa araw-araw. Amen. Nalito pa rin tayo, malakas, masigla ang pangangatawan. Thank you, Lord. Amen. Kaya marapat lamang po na ibigay natin sa ating Diyos ang mataas na papuri at pagsamba. Amen. Kaya nais ko pong basahin sa inyo ang Psalm 66, verse 8 and 9. Praise our God, O peoples. Let the sound of His praise be heard. He has preserved our lives and kept our feet from sleeping. Also in Psalm 67, verse 1 and 2. May God be gracious to us and bless us. Make His face shine upon us, that your ways may be known on earth, your salvation among nations, among all nations. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Napakabuti niya po. Amen. Mga kapatid, tumayo po tayo para sa ating sabay-sabay na pagbasa sa Shema Israel. All together, please. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Amen. Please remain standing po for our praise and worship song. Tundan na lang po natin sa PowerPoint. Alone in my sorrow and dead in my sin, lost without hope, with no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested and my life began, ash was redeemed, only beauty remains, and my orphan heart was given a name. My mourning grew quiet, my feet rose to dance. When death was arrested and my life began. Oh, your grace, so free, washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Released from my chains, I'm a prisoner no more. My shame was a ransom He faithfully bore. He canceled my debt and He called me His friend. When death was arrested and my life began. Oh, your grace, so free, washes over me.
Our Savior displayed on a criminal's cross. Darkness rejoiced as though heaven had lost. But then Jesus arose with our freedom in hand. That's when death was arrested and my life began. Grace so free washes over me. You have made me new. Now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new. Now life begins with you. Free, forever we're free. Come join the song for the redeemed. Yes, we're free, forever, amen. When death was arrested, my life began. Oh, we're free, forever we're free. And come join the song for the redeemed. Yes, we're free, forever, amen. When death was arrested, my life began. When death was arrested, my life began. When death was arrested, my life began. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Oh yes. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift
Amen. Purihin ng Panginoon. God is good. And all the time. Amen. Araw-araw po yan. Amen. Atin na pong tawagin si Brother Andy for the leading of the scripture, followed by our beloved pastor for the revelation of God's word. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Makipagbuklat po tayo sa Deuteronomy chapter 28. Chapter 28 po, verse 1 to 14. Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, babantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain pati ang mga hayop. Pararamin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawalan ng laman ang inyong masahan ng harina. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipapalupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas. Pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa Kanya kung susundin ninyo siya at tatalima sa Kanyang mga tuntunin. Sa gayon makikita na lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganahin ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, bagkus kayo pa ang magpapahiram. Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa, hindi tagasunod. Ulad kayo at mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kautusang ibinigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Mapalad po mga nakapakinig. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Maganda yung topic natin ngayon. It's all about blessing. Sino po rito ang may gusto ng blessing? Amen. Lahat tayo gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Alam nyo ba ang Biblia is a book. Amen, yan. Mag-face shield na lang ako. Yan. Okay. Ang Biblia is a blessed book. It's all about blessing. Umpisang-umpisa pa lamang ng Biblia nung nilikha ni God ang lahat ng bagay. Kitang-kita na natin ang blessing ng Panginoong Diyos doon. Nung pagkakalikha niya pa lang sa tao, kitang-kita natin na pinagpala ng Panginoon ng tao. Hanggang sa
New Testament. Blessing, ang Book of Revelation nag-end sa blessing. Kasi dahil sa kasalanan ng tao, pinapasok niya yung curse eh. Yung blessing, naging curse. Pero nakita natin sa all throughout the Bible, ang pagdating ng Panginoong Yesus ay ni-reverse niya yung curse at ibinalik niya yung blessing sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya nga, the Bible is all about blessing. Amen. Lahat tayo, we need blessing. Kailangan po natin yan sa buhay natin. Kailangan po natin ang blessing ng Panginoon sa future natin, sa future ng ating mga anak. Kung wala ang blessing ng Panginoon, hindi tayo makakilos sa mundong ito. Amen. Kaya mahalaga na dapat nating pag-aralan ang tungkol sa blessing. Dapat magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa at tamang pananaw tungkol sa blessings ng Panginoon. Kaya nga marami mga Kristiyano ang nadideceive. Ano pong ibig kong sabihin? Ginagamit kasi ito ng mga prosperity preachers. Nadidistort yung meaning ng blessing. For example, bugbog sarado na yung salitang magbigay kayo, ibabalik sa inyo ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Tama naman po yun kasi galing po yun sa salita ng Panginoon, pero hindi po yun yung intention nun eh. Na misuse yung salitang iyon. Kunyari, sinabi ng Panginoong Yesus, humingi kayo sa Ama at ipagkakaloob niya in my name. Gagawin ko yun. Tama yun po yun kasi mga salita po yun ng Panginoong Yesus. Kaya lang, na-distort po yung meaning eh. Nagamit. Pati yung syempre yung mga congregation, sumusunod sila doon sa sinasabi ng pastor. Amen. Kung misguided yung pastor, so yung mga congregation, misled sila eh. Napapaniwala sa yung umaasa sila na hindi naman pala ganun. Hindi naman pala ganun nag-ooperate yung blessing. Kaya nga, sa araw na to, pag-usapan natin yung biblical na perspective about blessing. Amen? Nang sa ganun, maging tama rin, tayo rin, na mga Kristiyano, we are faithful. We are sincere sa ating faith. We need God's blessing sa araw-araw ng buhay natin. Pero dapat maintindihan natin bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya nga, ang Biblia ay punong-puno ng mga pangako about blessing. Ilan lang po ito. Actually, napakarami niyan. It is the blessings of the Lord that makes rich, and He adds no sorrow to it. That is our favorite verse. Amen, no? Pag si God pala ay nagpala, walang kasamang kapighatian. Minsan kasi napagkakamala natin, blessing yung utang. Di ba? Utang ka ng utang, loan dito, loan doon, lalo yung mga katrabaho, blessing daw ang tawag niya doon. Pero nung ito na yung bayaran, sunod-sunod na. Hindi na blessing, curse na eh. Di ba? Actually, hindi blessing ang utang eh. Kasi ang blessing, He adds no sorrow to it. Maluwag. Amen? Ramdam mo talaga galing sa Panginoon. Maluwag siya. Okay. Pangalawa, blessings are on the head of the righteous. Pag-uusapan po natin ito. A faithful man will abound with blessings. Amen. Ilan lang po ito sa mga talata na nagsasabi na ang blessings is true. They are real. They are promises of God sa kanyang mga hinirang. Amen. For example na lang, siguro familiar kayo kay Jabez. Si Jabez ay isa sa napakagandang ang gandang pag-aralan kasi kung titignan mo yung background ni Jabez, naging popular siya sa prayer niya. Ano ba yung prayer ni Jabez? Kasi sabi rito, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother named him Jabez. Why? Saying, I bore him with pain. So nakita mo, no, yung si Jabez, yung kanyang buhay, para bang, kasi alam mo sa Old Testament, kasi kung ano yung pangalan mo, iyan yung buhay mo eh. Amen? So ibig sabihin si Jabez, yung buhay niya talagang punong-puno siya ng pain all throughout ng kanyang buhay.
Pero nag-pray siya kay God. Nag-pray siya kay God at yung prayer na yon ay nakilala sa lahat ng mga Kristiyano. It was recorded. Sa dinami-dami ng mga taong nag-pray kay God, na i-record yung prayer ni Jabez. Why? Tignan po natin yung laman ng prayer niya. Now Jabez called on God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my border, and that your hand may be with me, and that you would keep me from harm, that it may not pain me." So nakita niyo, sa prayer niya, kasama doon yung pain, yung pangalan niya na Jabez. Lord, ikaw lang, Lord, ang makapagre-reverse ng kwento ng buhay ko. Pag pinagpala mo ko, pag ang kamay mo ay sumaakin, Lord, samahan mo ako sa buhay na to, bigyan mo ako ng tagumpay. Enlarge my territory. O, ano ang sabi ng Biblia? Tinugon ba siya ng Panginoon? Natuwa ba ang Panginoon sa panalangin niya? Yes! Nalugod ang Panginoon sa kanyang panalangin. Kaya nga ang sabi rito, and God granted him what he requested. Wonderful. Amen. Mga kapatid, kayo ba'y nasubukan niyo na mag-pray ng ganito? Amen? So, nakakatuwa no, na ang Panginoon ay nakikinig sa ating mga panalangin. Pero, I do believe, hindi lang po yan pang personal na advantage ni Jabez. So, yun po yung ating mga pag-aaralan sa araw na to eh. What exactly do we mean by the word blessing? Mahalaga na maintindihan natin ito, mga kapatid. Ano ba talaga yung salitang blessing? Paano ba ito binigkas ng Panginoon sa kanyang mga salita? Pangalawa, what is the purpose of God's blessing? Natanong na ba natin ito, mga kapatid? Sa dinami-dami ng blessings na hinihingi natin kay God araw-araw when we pray, natanong niyo na ba sa inyong mga puso, Lord, bakit mo ko pinagpapala? Lord, bakit mo ko binigyan ng ganitong kapangyarihan? Lord, bakit mo ko binigyan ng ganitong ari-arian? Lord, bakit ako may ganitong mga ngayon na tinatangkilik sa buhay? Lord, what is your purpose? Natanong niyo na ba yan, mga kapatid? Amen. Kaya mahalaga ito ating pag-aaralan para magkaroon tayo ng tamang pananaw tungkol sa blessing. Kasi sa mahabang panahon, na-distort, no? Malaki ang pagkukulang dito na marami mga tagapagturo. Nailihis yung totoong meaning ng blessing. Bakit tayo pinagpapala ng Panginoon? Okay, una, establish muna natin. God is the only source of all blessings. Agree ba kayong lahat dyan? Wala nang ibang pinanggagalingan ng blessings. Sabi nga ng Biblia sa Ephesians chapter 1, "Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ." Siya yung pinagmumulan, wala nang iba. And in James chapter 1, verse 17, "Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variations or shifting shadow." Siya lang, wala nang iba. Lahat ng mabubuting bagay galing sa Panginoon. Biyaya niya sa atin, yung ating hininga. Alam niyo mga kapatid, when we talk about blessing, huwag niyong ilimit sa spiritual blessings lang. May mga iba kasi na gano'n ang thinking niya, akala niya, ang blessings ang panglimited sa physical blessing. Ang Deuteronomy 28 ay list ng mga physical blessings. It covers the entire life.
Pati ang kapayapaan natin, blessing yan ng Panginoon. Yung hininga natin, blessing ng Panginoon. Yung fruitfulness ng womb natin, blessing ng Panginoong Diyos. Lahat, pati mga hayop, binibless ng Panginoon. Pati yung ulap, pati ang lupa, lahat ng hawakan ng kamay natin, covers ito lahat ng blessings ng Panginoon. Kasama ang physical, kasama ang spiritual aspects ng ating buhay. God blesses our future. Siya ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Kaya nga, mahalaga mga kapatid na maiset natin sa Panginoon ang ating mga puso. Kung gusto mo rin lang ng blessing, huwag kang tumingin-tingin kung saan-saan. Huwag mong paniniwalaan yung mga nagtuturo ng mga ganito. Alam mo, yung mga nagtuturo ng ganito, ito daw ay source ng blessing. Yumaman sila, yung mga sa pungsoy, ang yayaman nun. Kasi ang tao, kita nyo yung mga nagtuturo ng prosperity preaching, ang yayaman nila. Wala mo silang pinag-iba sa mga nagtuturo ng fungsoy, ang yayaman din nila. Kasi yung mga tao gusto ng blessing, so magbibigay naman sila. Kaya lang misguided eh. Mali yung direksyon. Hindi ganon. Walang ibang source ng blessing, not even the government. Hindi tao ang source ng blessing. Minsan tingin natin, hindi na tayo kay God humihingi sa mga tao na eh. Sa mga tao na tayo umaasa. Kaya nga ang dami nakapila kay mayor, kay gobernador, kay congressman. Akala nila sila yung mga source ng blessing. No! Si God lang, sabihin nga po natin, si God lang ang source ng blessing. Sa Kanya lang ako magtitiwala. Wala nang iba. Amen. Siya lang. Sa Kanya nyo ituon ang inyong puso, ang inyong buong pagkatao. Sapagkat siya'y nagpapasikat ng araw, siya'y nagpapaulan, siya'y nagbibigay ng hangin, siya'y nagpapatubo ng mga halaman. Lahat ng bagay sa ibabaw ng daigdig ay Kanya. At siya'y nagsusustain ng lahat ng bagay. Kaya mali na i-direct mo ang iyong pagtitiwala sa mga tao, sa mga bagay na inaakala ng iba na pinanggagalingan ng blessing. Mali, kapatid, wala pong ganon. Si God lang ang source of all blessings. Ituro ninyo yan sa inyong mga anak. Amen? Kasi may mga iba pang mga Kristiyano naglalagay pa ng horseshoe. Alam mo yung horseshoe? So may pintuan niya kasi blessing daw yun. Amen? Yung bagwa, yung salamin na yun, no? Pang-attract daw ng blessing yun. No. Hindi po, mga kapatid, wala pong ganun. Yan po ay mga inventions lamang ng mga tao, product of human imagination. Amen. Wala po itong bearing sa inyong buhay. Hindi po yan makakatulong. Wala po yan maiko-contribute para kayo ay umunlad sa buhay. Amen. Baka naman may iba pa rito, hinahanap niya pa yung kapalaran niya sa horoscope. Umami na kayo, kapatid. Tayo mamaya, pagkatapos ng service, mag-usap na lang tayo mamaya. Joke lang po yun, ha? Amen. Okay, pangalawa. Bukod na dapat nating maintindihan na si God lang ang source ng blessing, pangalawa, all blessings are unmerited favor lang ng Panginoon. We do not deserve them, any of them. We do not deserve the blessings of God. Alam niyo ba yon? Pag-aralan natin mga kapatid, papaano yung root word? Papaano sinabi ng Biblia sa root word sa wikang Griego o sa wikang Hebreo yung kanyang salitang blessing. The word blessing comes from Hebrew noun beraka. That is most often used to communicate the conferring of God's covenant favor and goodness. So when we talk about blessing, we are talking about God's covenant. And we are talking about God's favor and God's goodness.
Favor lang ng Diyos ang blessing. We do not deserve it. Hindi tayo yung nagtrabaho doon. Hindi ka, ngayon may mga ari-arian ka ngayon, huwag mo sabihin sa sarili mo na, dahil kasi masipag ako kaya ganito. No! Mali ka kapatid kung gano'n ang iyong pananaw. Ay hindi, kasi itong blessing ito talaga kasi masinop ako Madiskarte talaga ako sa buhay, kaya no, hindi po gano'n yon. Si God, pinagpala ka ng Panginoon. Tanggap ba ninyo yun, mga kapatid? Okay, so, it is most often used to communicate the conferring of God's covenant, favor, and goodness. Similarly, the verb form to bless, Barak, katulad yung pangalan po ng dating presidente ng Amerika, Barack Obama, blessing po yung ang ibig sabihin ng pangalan niya. Okay, to bless means truth, to kneel, but it frequently used to describe the reverent worship of God's covenant people, both in terms of prayer and praise. So the bestowal of divine blessing, therefore, points to an intimate relationship between benevolent benefactor and his unworthy recipient. Amen? So yung blessing, dahil mahabagin ng Panginoong Diyos, dahil gracious siya, pinagpala niya tayo bagamat we are not worthy to receive it. Naiintindihan niyo po ba yun, mga kapatid? The fact na tayo ay binibless ni God sa iba't ibang paraan. Merong material, meron sa kalakasan, meron sa katalinuhan, o ano pa mga bagay yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin, habag lang ng Diyos yan. Amen? Hindi dahil yung mga magulang natin, mga dakilang mga tao. No. We do not deserve any. Sa buhay na ito, we do not deserve a meal. We do not deserve a breath. We do not deserve car. Wala tayong deserve sa mundong ito. Ano ba yung dapat nating deserve? Sabi ng Biblia, for all men have sinned and fall short from the glory of God. Ano ang deserving talaga natin? Death. Hell. Kaya wag tayo maging parang feeling entitled na dapat si God pagpalain niya ako kasi anak niya ako. Mali. Yes, mga anak tayo ng Panginoon. At dahil tayo ay part ng covenant ng Panginoon, yung covenant na yun is a covenant of blessing. Pinagpapala tayo ng Panginoon, hindi, not for anything else, kung hindi dahil sa kanyang goodness, sa kanyang mercy, sa kanyang graciousness, sa kanyang katapatan, kaya niya tayo pinagpapala. Not for anything else. Kaya nga, alam nyo, yan ang problema sa naririnig ko sa marami mga Kristiyano, feeling entitled. Dapat si God pagpalaan nyo kasi anak niya ako. Do you deserve blessing? Do you deserve blessing? None of us deserve God's blessing. Kaya nga, mahalaga na maintindihan natin to. The former gives and graces, and the latter receives and rejoices with blessing as bond between them. Amen? God richly blesses us, and we in turn bless Him for His blessings. So we gladly sings, praise God, from all blessings flow. Nagre-rejoice tayo dahil sa, ano yung nire-rejoice natin? Bakit tayo nagpapasalamat? Kasi ang buti-buti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa atin, bagamat hindi tayo karapat-dapat nagpagpalain niya, pinagpapala niya tayo. Pinapahaba niya buhay natin, iniingatan niya tayo, binibigyan niya tayo ng kalusugan araw-araw. Lahat ng iyon, pagkamulat pa lamang ng ating paningin sa umaga, pagkamulat mo, blessing na yun Amen? Pinagpapala tayo ng Diyos, araw-araw tayong kinakahabagan ng Diyos for a purpose.
Amen, yan ang problem ko eh. Pag alam nyo ba, minsan pag na-invite ako kunyari sa ibang mga lugar, ipagpipray ko yung mga unbeliever, kunyari may birthday doon. Pastor, pag-pray mo nga may birthday siya, tatanungin ko naman, anong gusto mong ipag-pray ko sa'yo? Blessing, health, prosperity. Tapos tatanungin ko siya, para saan yan? Wala lang. Gusto niya lang ng blessing. Nakita niyo yung unbeliever, ganun mag-isip, puro ganun lang. Without understanding kung bakit siya binibless ng Panginoon. Amen? Tayo ba mga kapatid nandito, ganun din ba ang pananaw mo sa blessing? Gusto mo pagpalain ka ng pagpalain ng Panginoon, pagpalain ka ng pagpalain ng Panginoon, sige, punuin ka ng punuin. What will happen to you? Tapos wala malang, hindi mo alam yung purpose ng Panginoon, hindi mo alam yung outlet ng papaano mo i-dispense yung blessing. Alam nyo ba mga kapatid, ikamamatay mo yan. Sige nga yung tao, pakainin mo, punuin. Ma-empatyo yan eh, mamamatay yan eh. Kaya nga yung Dead Sea, di ba? Napagkataka yung Dead Sea, pag-aralan nyo minsan yung Dead Sea. Sa may mapa ng Israel, merong tubig doon sa gitna, yung Jordan River, fresh water yun eh. Fresh water yung come from the north. And then dumadalo yun, fresh doon yung Sea of Galilee, di ba? Doon namimingwit sila Peter noon, doon binabtize ang Panginoong Hesus sa Jordan River eh. Pero pagpunta ng tubig, tunay niladang tubig, galing sa Jordan River, pababa sa Dead Sea, sa dulo, nagiging salt. One of the saltiest water on earth na walang nabubuhay ultimo mikrobyo. Lahat nag-evaporate. Bakit? Walang outlet. Walang outlet yung blessings. Ganyan ang mangyayari sa mga tao at kahit sa mga Kristiyano na mali ang kanyang pananaw sa blessing. Gusto niyang i-bless siya ng bless pero ayaw niyang paggamit sa Panginoon as vessel of blessings of God. Ikamamatay mo yan. Amen. Yan ang mahalagang pag-uusapan natin mamaya. Okay, kaya nga we praise God. Kaya nga yung salitang grace or gracious, Lord, be gracious to me. Pag narinig mo yung salitang gracious, ibig sabihin you deserve it? No. To be gracious means to be good to someone who doesn't deserve it. Pag sinabing si God ay naging gracious sa atin, we do not deserve that blessing. To treat someone better than they deserve, amen. Ganun ang ginawa ni God kasi we were enemies of God. Dapat nga patay na tayo ng Panginoon pero hindi ginawa ng Diyos yun dahil sa kanyang habag sa atin. Instead, pinagpala niya tayo. We do not deserve it. Walang utang ang Diyos sa atin. Amen. Kaya ako pinagpapala ng Panginoon kasi cute ako eh. Amen. No. Kaya nga, mahalaga ito na maintindihan natin that we do not deserve God's blessing. Kasi if we realize that whatever we receive as a gift, then you are grateful for everything. Amen? Ang heart mo grateful. Pag naintindihan mo na, ay lahat pala ng tinatanggap ko ay habag lang ng Panginoon sa akin. Ang gandang magpasalamat, Lord, thank you, O Lord, napakabuti mo sa akin. Bagamat daw karapat, dapat, Lord, pinagpapala mo ako. Amen? Pero pag hindi mo kasi nakikita yon, magiging mali ang iyong attitude. But if you have the attitude that you deserve everything, then you aren't grateful for anything. You think you deserve it anyway. Amen. Alam mo, nalulungkot ako sa nangyayari sa ibang mga churches, especially sa Manila. Kasi one time, na-invite ko rito yung pamangkin ko sa Manila. Lumaki siya sa isang Christian church doon. At alam niyo ba, sa kanila, ang layo na narating eh. Alam mo, pa nagpe-pray sila, di na daw sila gumagamit ng nawa.
Di ba tayo, we often use yung nawa. Lord, kahabagan mo nawa kami, ang aking mga anak. Lord, tulungan mo nawa kami na magtagumpay sa buhay na ito. Kasi yung nawa na yon ay, ano yun, yung nagpapakumbaba ka sa Panginoon na nasa biyaya niya lamang yung pag-grant yung mga prayers mo. Amen? Sa kanila kasi nauso yung declare mo na lang, parang inutusan mo si God, Lord, anak mo kami ha, i-bless mo kami, ganon. Wala na yung nawa. Tinanggal nila yan intentionally. Hindi ba nakakalungkot yun mga kapatid? Paglihis ang iyong thinking about God's blessing, akala mo entitled ka dahil anak ka ng Panginoon, nagkakamali ka. Hindi ganun. Lagi tayong umihingi ng habag ng Panginoon araw-araw. Huwag niyong kakalimutan niya mga kapatid. Ito yung payo ko sa inyo. Huwag niyong kakalimutan na magpakumbaba sa harapan ng buhay at makapangyarihang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Bagamat tinuring niya tayong mga anak, still, bagamat tinawag niya tayong sons of God, still, we are creatures. We are creatures. And God is the Creator. Amen. Na-abuse natin minsan yung relationship natin kay God. Na to the extent, tawagin natin siya, bro. Sino ka para tawagin mo si Jesus na bro? Masyado mo naman minamaliit yung majesty ng Panginoon. Majesty siya, King of Kings and Lord of Lords eh. Nakakalimutan na natin yung position natin kung sino tayo at saan tayo nang galing eh. Amen. Huwag natin makakalimutan. Sino ba tayo? We are creatures. Ang ating hininga na sa ilong lang. Habag lang ng Diyos. Bakit tayo narirитong lahat? Habag ng Diyos na tayo ay nakapag-participate sa pag-propagation ng kanyang kingdom. Lahat ng ating nararanasan araw-araw ay habag ng Diyos sa atin. We do not deserve them. It is because God is God of love. He is committed to His name, to His holy name. Amen. Wala nang iba. Because God is gracious. His loving kindness endures forever. Hindi niya tayo pinatulan sa ating mga kamangmangan. Hindi niya tayo pinatulan sa ating mga immaturities. Bagkus ang Panginoon, He dealt with us with compassion because He knows our frame. He knows that we are but dust. Amen. Kaya mahalaga ito mga kapatid. Kapag nakikita mo na habag lang ng Diyos yung mga blessings na tinatanggap mo sa Kanya, bakit kami trabaho kapatid? Bakit kami position? Bakit kami hanap buhay na ganito? Bakit kami negosyo na ganito? Bakit kami talent na ganyan? Tingin mo, you deserve it? No. Kaya kung ano yung pananaw mo, yun yung magiging attitude mo sa Kanya. Kung nakita mo ito ay dahil ang Panginoon ay napaka-gracious niya sa atin, then it will produce thanksgiving. Lord, thank you, napakabuti mo sa akin, kinahabagan mo pati ang aking pamilya. Pagkamat kami nagkakasala sa iyo araw-araw, Lord, pinapakitunguhan mo kami, you remain faithful to your words and to your promises. O, di ba? Ang gandang attitude dun eh. Kaso kapag ikaw feeling ka entitled eh, Lord, anak mo ako ha, dapat bigyan mo naman ako ng kotse, Panginoon. Binigyan ka ni God ng kotse, masama pa loob mo eh. Lord naman, nagbigay ka ng kotse, dapat Pajero, anak mo kami. Ano ka ba, kapatid? Ganyan ba ang tamang attitude? That is feeling entitled. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Nakakatulong po ba? Kaya nga, sabi nga po sa Deuteronomy chapter 8, otherwise, you may say in your heart, my power and my strength of my hand made me this wealth. Ayan, no? Sinulat ng Panginoon sa may Biblia eh. Alam ng Diyos yung takbo ng puso ng tao eh. Dumarating siya sa kapalaluan niya, akala niya talagang ang galing-galing niya.
Kaya nga ang Panginoon, over and over again, nire-remind niya tayo. But you shall remember, sabi ng Panginoon, the Lord your God, for it is He who is giving you the power to make wealth. Amen po ba? It is He who gives us the power to make wealth. Mga anak, siya ang nagbigay sa inyo ng lakas, ng talino. Kaya kayo nakapag-aaral. Kayo nakakapasa sa mga board exams. Hindi dahil sa inyo yan, kapatid. Amen? That He may confirm what? His covenant which is word to your fathers, as it is this day. Because God is faithful. Because God is confirming His covenant. Wala nang ibang reason bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. Kaya wag na wag kayong lalayo sa ganong pag-iisip, mga kapatid. Okay. So, pangatlo na pag-usapan natin. Sabi nga kayo na sa may Proverbs 10, verse 6, the blessings are on the head of the righteous. Blessings belong to the righteous. Ano pong ibig kong sabihin? Ang blessings kasi talagang intended ni God for the righteous. Bagamat pinapasikat ni God ang araw, ang ulan, pinapaulan niya sa mundong ito, pinapaano niya pa rin ang hangin kahit na sa mga masasama. Pero ang blessings, generally speaking, ay para sa mga anak ng Diyos. Para sa mga matutuwid. Sa kanyang mga hinirang. Amen? We cannot give blessings to the wicked. Sabi nga ng Biblia, sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 7, verse 6, do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to swine. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, nakakalungkot nalulungkot ako sa ibang mga ministers na nakapalibot doon sa mga politiko. Para silang lumabas sila, para silang mga, alam mo yung mga prophets ni Jezebel, na ang trabaho nila to bless Jezebel, is si Jezebel wicked. Wicked siya. Itong mga ministers na nakapalibot sa kanya, dahil nga sa nakikinabang sila kay Jezebel, sabi ni Jezebel, bless mo kami. Gustong-gusto naman. Alam mo, gustong-gusto naman politiko na i-bless sila eh. At obviously naman, yung ginagawa nila, grabe yung corruption nila, grabe yung kasamaan nila, and then itong mga ministers na kapalibot sa kanila, walang bibig, wala man lang na makapagsabi, hindi man lang ma-rebuke, wala man lang makapagsabi ng katotohanan tungkol sa Panginoon na masama yan ginagawa mo. Naging beholden na sila kasi binigyan sila ng mga posisyon doon sa mga offices. Tiklop na ang mga bibig nila, wala na, hindi makapagsalita. So wala silang magawa kundi i-bless si ganitong politiko. Wala silang magawa. Hindi po pwedeng ibigay ang blessing sa wicked. Bakit po? Sabi ng Panginoon kay Moses, the Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are blessed, the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. So they will invoke my name on the Israelites and I will bless them. So nakita nyo yung principle, papaano si God, the source ng blessings, ay binigyan niya ng authority yung mga priest how to bless God's people. Nasa term ng Panginoon eh. Amen. Merong regulation si God. Hindi lang yung bless ka ng bless, ganyan. Sabi nga ng isang kakilala kong pastor basta i-bless natin yung mga politiko. Ganun lang yun.
Kahit na wicked yung ginagawa, bless mo siya. Eh sabi ng Bible, huwag mong bless ang wicked eh. Kasi ang mga righteous lang ang recipient ng blessings talaga. Kaya tuloy pati itong mga gaya-gaya na rin sila. Alam na rin nilang gamitin yung God bless you. Alam na rin nilang gamitin ng mga wicked. God bless you. Ginagamit ng mga politiko yan. Pag nanawagan ng mga politiko, manalangin tayo. Kung si Buddha man ang pray, ang ano mo, sige mag-pray. Sunod-sunod naman tayo. Akala natin tama yun. Wala tayong pang-unawa. Sino siya para magsabi ng ganun? Amen. Si God, na source ng blessing, inutusan niya sila Aaron na i-bless yung mga tao sa paraan niya. Hindi sa paraan natin. Hindi sa paraan ni pastor. Ako, bagamat pastor ako dito, I have no right to bless you sa ibang paraan na hindi tinakda ng Panginoon. Amen? Trabaho ko na i-extend yung blessings ng Panginoon kasi sabi ni God eh. Pero tatandaan natin, when you extend God's blessings sa isang tao, you are invoking God's holy name sa taong yun. You are invoking His power, His nature, His law sa taong yun. At tayo, hindi tayo pwede mag-operate outside doon sa kung ano yung sinanction ng Panginoon. Amen po ba? Ako as a pastors, I have no authority to extend God's blessings outside doon sa mga taong namumuhi sa Kanya. Sa mga taong pinagtatawanan ng Kanyang mga salita. Sa mga taong minamak ang Diyos. Kasi, paano sila pagpapalain ng Panginoon? Kasi tignan nyo yung the way God formed yung blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. Magliliwanag yung mukha ng Panginoon sa iyo, and the Lord will look on you with favor, with kindness. Kaya nga kasama rito yung the Lord turn His face toward you and give you peace. Ibig sabihin may kapayapaan si God at yung taong ibe-bless, nandoon yung kapayapaan ng Diyos. E paano kung enemy ni God yun? Sa tingin mo kahit na bless ka ng bless na sa tingin mo pagpapalain ng Diyos, yung enemy niya ngayon, yung mukha niya nakasimangot sa Kanya. O sabi yung pastor, sobra ka naman. Isipin niyo mga kapatid, tignan niyo po yung formation ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga, balikan natin yung definition, no? Balikan natin yung definition ng blessing. The Hebrew word barak, di ba ibig sabihin blessing? That God, by blessing something, establishes a relationship. Merong relationship eh. Merong relationship. Kaya nga binibless, no? Between himself and the person or thing blessed. That is the heart of a blessing. A relationship is created by God's sovereign grace. And that relationship may bring such result as prosperity, fertility, advancement, and power. But its essential aspect is that God establishes a relationship with a person or thing blessed. Malinaw po ba? Mayroong established na relationship si God. And because of that relationship, dumadalo yung blessings ng Panginoon. Amen. Kaya alam bakit tayo pinagpapala ng Panginoon? Based on this word. Kasi may relationship na na-establish eh. Amen?
Nagfo-flow, nakaugpong tayo sa Panginoong Jesus. Yun yung sinasabi sa may John chapter 15. Abide in me and my word abide in you. Ask whatever you wish and it shall be given for a purpose, not for personal interest. Amen. May relationship. Sabi ng Panginoon, ayusin mo muna. Ang tao gustong-gusto ng blessing. Alam mo ba, yan isa sa mga problema ko. Ang dami nang lumapit sa akin, Pastor, mag-abroad ako, pag-pray mo nga ako. Kasi pag sinabi mo yun, you are asking God's blessing. Lord, magte-take ako ng board exam. Pastor, pag-pray mo nga ako. Tanungin niyo, kapatid, ang inyong mga sarili, after na ma-receive ninyo yung blessing ng Panginoon, ano na? Hindi dapat mag-end sa inyo ang blessing ng Panginoon. May purpose ang Panginoon eh. May purpose siya. At dapat ma-serve yung purpose ng Panginoon, bakit nga tayo binibless? Amen ba ba? Gusto nyo ba ng blessing ng Panginoon? Gusto nyo bang lumakad sa purpose ng Panginoon? Kaya ang ganda, no? Kunyari, binibless ka ni God ng ganon. Okay, pupunta sa'yo. At pag nilakad mo yung purpose ng Panginoon, babalik sa kanya yung glory. Di ba? Ang ganda, di ba? Para yung cycle, hindi unbreakable yung cycle ng blessing. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap. Maraming taong ganyan. Gusto niya tatanggap lang siyang tatanggap. Pero wala sa heart niya yung purpose ng Panginoon. It becomes set apart and holy to Him. God's blessing establishes the relationship that when man praises or blesses God, he celebrates that relationships. Amen pa ba? Kaya nga pa nagpupuri tayo sa Panginoon, yun pala yun, we are celebrating yung relationship natin sa Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, iniugpong mo ako sa iyo, kaya pinagpapala mo ako. Kaya nga hindi dahil sa pinagpapala ka ng Panginoon, dahil we are special. No! Pinagpapala tayo ng Panginoon kasi naging mahabagin ng Diyos, naging faithful siya sa kanyang covenant. Wala na pong ibang reason doon. Amen pa ba? Kaya nga, tignan nyo mga kapatid, the eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears are open to their cry. Bakit? Kasi may established na relationship yung righteous at saka yung Panginoon eh. Pero yung wicked, meron bang relationship? Tignan niyo. But the face of the Lord is what? Oh. Wala kasing established na relationship eh. Broken in relationship, yung tao, yung wicked is in hostility against God. How can God bless them? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya please lang mga kapatid, huwag niyo akong basta tatawagin na sa mga kung saan-saan dyan para i-bless kung sino-sino. Yung mga righteous, ang sarap pagpalain. Kunyari, yung anak natin nag-fall sa kasalanan, napasok sa premarital sex, hindi nagsisi sila, i-bless ko sila. Kasi utos ng Diyos yun, i-bless mo sila eh. Kasi nagsisi naman sila para, kailangan kasi nila yung blessing ng Panginoon para ma-restore sila sa Panginoon. Amen? Kailangan natin ng blessing ng Panginoon para makabangon tayo sa buhay na ito. We need God's blessings. Another verse. I will set my face against you, that you will be struck down before your enemies, and those who hate you will rule over you, and you will flee when no one is pursuing you. So nakita po natin the way the Bible uses the face of God. In contrast doon sa mga righteous, nagliliwanag yung mukha ng Panginoon in full favor and mercy and compassion and peace. Kaya pinagpapala niya tayo kasi ang Panginoon may kapayapaan sa atin dahil sa Panginoong Jesus. Amen pa ba? Yun yung maganda, yun yung good news eh. Kaya tayo binibless ng Panginoon kasi ang mukha niya nagliliwanag sa atin. Amen. Despite ng ating mga pagkukulang, despite ng ating mga failures, nagliliwanag pa rin ang mukha ng Panginoon dahil sa tingkad ng habag niya sa atin. Alam ng Panginoon, but we are but dust. Pero liliwanag pa rin ang mukha ng Panginoon, no? Amen? Kahit nag-fail tayo.
Amen? Amen po ba? Meron pa tayong dapat pasalamatan sa Panginoon. Yung pagliwanag ng mukha niya sa ating mga kapatid, naku, may iyak ka eh. Kasi hindi ka karapat-dapat doon. Dahil sa habag niya, sa laki ng kanyang katapatan, sa kanyang banal na pangalan, pinagliwanag niya yung mukha niya sa'yo, oh. Sa ating lahat dito, mga kapatid. Sa ating mga anak, sa mga babies na ipapanganak, kinahabagan ng panagliliwanag ang mukha ng Panginoon sa ating lahat. Napakabuti ng Diyos. Ang sarap pasalamatan ng Panginoon pag alam natin ang tamang pananaw sa blessing. Andoon yung kapayapaan. Hindi lang yung blessing. Hindi lang yung material things. The most important thing ay nagliliwanag ang mukha ng Diyos sa ating lahat. Kinakahabagan niya tayo. And from that, blessings flow. Amen. Huwag tayong mag-shortcut sa blessing na puro blessing, puro blessing. How about the face of God? Sinisik mo ba yon? Amen. Ngayon maintindihan natin na kaya pala ako binibless ni God sa maraming bagay, hindi dahil sa deserving ko yon. Kung hindi si God naging mahabagin sa akin, nagliliwanag lagi ang mukha niya sa akin, alang-alang sa kanyang banal na pangalan. Not because we deserve it. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan sa kanyang presensya. Hallelujah! And though they go in captivity before their enemies, from there, sabi ng Panginoon sa galit niya, no? I will command the sword that it slay them, and I will set my eyes against them for evil and not for good. Nakakatakot naman pala pag ang Diyos pala nagdilim ang mukha niya sa tao, no? Habulin ka ng puot ng Panginoon kahit saan ka magtago. Nandun ka na nga sa captivity, habulin ka pa ng puot ng Panginoong Diyos hanggang doon. Kakatakot. On the other hand, sa mga righteous, nagniningning ang mukha ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, mapalad ka. Pinagpala ka ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, dadako na tayo sa purpose ng blessing ng Panginoon. Mahalaga ito, mga kapatid. Nawa, walang isa man sa atin dito na akala mo pag pinagpapala ka, kaya ka nagpipray kay God ng blessings para pagpalain ka lang. Amen. Hindi tayo yung end ng blessing. Ang end ng blessing is God's purpose. Babalik sa Kanya yon. Amen. Okay. Tignan natin sa may Psalm 67. Ginamit niya doon yung salitang, yung benediction kanina sa Numbers. God be gracious to us and bless us. And cause His face to shine upon us. Ginamit niya yon sa may Psalms. What? For what purpose? That your way may be known on the earth and your salvation among all nations. Wow, meron palang direction, ano? Hindi lang yung i-bless ka. May paggagamitin si God katulad sa atin. Kaya pala tayo binibless ng Panginoon materially o ano pa mga bagay yan ay para magamit sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa sa kanyang kingdom. May purpose eh. Hindi dapat mag-i-end sa atin. Kaya kami sasakyan, kaya kami pera sa bangko, kaya kami ari-arian, kaya kami may business ganito, kaya yumayabong dahil sa purpose ng Panginoon, hindi dahil sa ikaw ay masipag. Amen po ba? Amen. We have to serve God's purpose. Tignan natin yung buo ng Psalm 67. God be gracious to us and bless us and cause His face to shine upon us, that your way may be known on the earth, your salvation among the nations. Wow! Ngayon kapatid, tanggap mo ba na kaya ka ngayon may pera? Ay for this purpose? Amen. Huwag mong ipunin sa bangko yung pera mo. Gamitin mo for the purpose of God. Amen po ba?
Siguro naman di tayo namamalat dyan na pagdating dyan. Amen. Let the people praise you, O God. Let the people praise you. Kasi nga, nag-act yung mga righteous. Pinagpala sa ng Panginoon, nag-act sila doon for the expansion of God's kingdom, kaya ang daming nagpupuri. Yung mga nations nagpupuri, yung mga tao. Naabot dahil sa blessings ng Panginoon. Let the nations be glad and sing for joy that you will judge the peoples with uprightness and guide the nations on the earth. Let the peoples praise you, O God. Let the people praise you. Let the earth has yield its produce. God, O God, blesses us. Bakit mag-yield ang earth ng produce? Because God blesses us that all the ends of the earth may fear Him. Yun yung end ng blessing, hindi tayo yung end ng blessing. Pag puro blessings ang tingin mo kay God, tapos puro mo pansarili, gusto ko, bibless ako ng Panginoon. Noon, prayer, magkaroon lang ako ng kahit na tricycle lang. Hindi lang tricycle binigay sa'yo ni God, 4 na gulong. Nung nagkaroon, kahit nakakarag-karag yun, masayang-masaya ka na noon. Pero lumalaki yung discontentment mo. Gusto mo yung medyo may brand na maganda. Binigay pa rin ni God. Hindi mo naiintindihan yung purpose ng akala mo pang sarili mo lang. Saan mapapunta lahat yan? Mabubulok lang yung sasakyan, hindi mo na meet yung purpose ng Panginoon. Akala mo kasi pang sarili mo lang yung mga blessings na natanggap mo kay God. Ipagamit natin for the glory of God. Amen. That God His name may be glorified, that all the peoples of the earth may fear Him. Amen. Sino rito may gusto ng sasakyan? Wala? Wala may gusto ng sasakyan. Kasi ayaw nila ipagamit kasi sa Panginoon. Kaya ayaw nila magkaroon ng sasakyan. Ayaw nyo kaangkas nyo si God. Ayaw nyo kaangkas nyo mga anghel. Gamitin natin sa evangelism. Para sa yung sakyan, para mag-take pride ka. Ang ganda-ganda ng sasakyan ko. Feeling mo, ang galing-galing mo. Pero si God, nag-glorify ba doon? Amen. Nalilihis kasi yung heart natin pag hindi natin naintindihan yung purpose ng blessings ng Panginoon. Akala mo sa'yo lang yan. You take so much pride sa mga bagay na tatangkilik mo. Hindi man nag-glorify ang Panginoon. Ikaw ang tao, walang kasiyahan. May cellphone na siya. Ganda ng cellphone niya. Pag may bago, gusto niyo ulit maganda sa cellphone. Pag hindi mo nakita talaga ang purpose ng Panginoon, may end ka, para kang alam mo yung insatiable. Walang katapusan yung need, yung pangangailangan na hindi mo naman na kailangan talaga. Gusto ko pa niyan, gusto ko pa niyan, gusto ko pa niyan, gusto ko, hindi mo alam na, huhulog ka na sa abyss. Pagamit natin sa Panginoon. Saan ba ang buhay natin? Saan ba tayo papunta? Ibigay na natin sa Panginoon yung buhay natin, lahat. Lahat ng bagay. Siya ang buhay natin. Alam nyo, iisa lang naman ang goal natin eh. Sa buhay na to, ano yun? To glorify God and to enjoy Him forever. I-glorify natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na pinagpala niya sa atin. Enjoy natin. Enjoy din naman natin yung blessing ng Panginoon eh. Amen po ba? Kasama doon eh. Ang galing talaga ng Panginoon. Binigyan ng sakyan. Magamit ko sa glory ng Panginoon. Di ba? Nag-enjoy ka rin doon eh. Pero wag lang ikaw, sama mo man si God sa enjoyment mo. Amen. Sama natin. Laging si God ang meaning, ang purpose. Amen. Tignan ninyo ang purpose ng pagkakatawag kay Abraham. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. For what purpose? So you shall be a blessing. Oh, nakita nyo? May direction eh. Pagpapalain kita, Abraham, hindi lang para sa yan, para ikaw ay maging pagpapala. Kayo ba mga kapatid, gusto nyo maging pagpapala? Amen.
kapag hindi mo alam, gamitin yung pagpapala ng Panginoon, the Lord will reduce you into ikaw na yung magpapala. And I will bless you, and I will bless those who bless you. Kita nyo, i-bless ni God pati yung sa'yo. I-bless ni God. And the one who curses you, I will curse, and in you, all the families of the earth will be blessed. Alam naman natin yung mga kapatid, nangyari yan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na i-bless. Sa pamamagitan ni Abraham, na i-bless tayong lahat dahil sa Panginoong Yesus. Yung blessings ay nag-overflow, na-reverse yung curse. For a purpose. Amen. Another thing, nakita nyo yung Israel nung lumabas sa Egypt? Sabi ng Panginoon sa kanila, lahat, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians, and it shall be when you go, and you shall go. You shall not go out empty-handed, but every man shall ask her neighbor, namely, of her who dwell near her house, articles of silver, articles of gold, and clothing, and you shall put them on your sons and your daughters, so you shall plunder the Egyptians. What is the purpose? Sabi ng Panginoon, bago lumabas sila sa Egypt, hingiin nyo lahat ng gusto nyo sa mga Egyptians, ibibigay nila sa inyo, kasi binigyan ko kayo ng favor sa mata nila. Si God nagbibigay ng favor Amen? So hiningi nila mga articles of gold, mga bracelets, mga kwintas, ang dami ng mga golds, ang dami ng mga silvers, ang dami ng property nung lumabas sila sa Egypt. For what purpose, kapatid? Kasi si God mag-require ng offering, magpapagawa siya ng tabernacle. Amen. Hindi lang yung mag-e-end sa atin, parang sa may salita kasi ng Panginoon, you shall put them on your sons and your daughters. Hindi lang hanggang doon. We enjoy God's blessing, pero para yon kay God. Amen po ba? Nadadirect na ba yung ating mga pag-iisip? Mahalaga yon. Si Joseph, of all the ordeal na pinagdaan niya sa may buhay, si God pala, gagawin pala siyang next to the governor of Egypt Next to the king. Pinagpala siya ng Panginoon na isang napakalaking kapangyarihan. For what purpose? May purpose ba yon? Kayo ba ay inilagay ni God sa isang posisyon para lang sa inyo? Sabi nga ni Joseph, but Joseph said to them, sa mga kapatid niya na nagtangkang sa kanya noon, do not be afraid. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive. Wow! May purpose ang blessings ng Panginoon. Amen! Ngayon, kapatid, naiintindihan mo na ba kung bakit ka mayroong tinatangkilik ngayon? Kung bakit mayroon tayong talino? Kung bakit tayo malakas pa ngayon? Bakit tayo may hininga pa ngayon? Bakit mayroon kang gantong kakayanan? Bakit may ganito kang potensyal? Para saan yan, kapatid? Binigyan ka ni God ng trabaho, nagkaroon ka ng isang profesyon. Para saan yan? Tanungin mo yan, kapatid, sa sarili mo. At pangalawa, anong gagawin mo? Ngayong nalaman mo na dapat ma-serve ang purpose ng Panginoon, what is your plan? Will you remain doon sa may sarili mo? Or this time you will walk with a purpose, glorifying God and enjoying Him forever. Si Esther, kaya pala nilagay ni God sa kapangyarihan si Esther, niluklok niya sa throne, naging asawa siya, naging reyna siya ng isang makapangyarihang empire. Ang purpose pala nun is for salvation ng kanyang kababayan. Amen? Kaya nga mga kapatid, God is not just blessing us. God has a purpose in it. And His purpose is more than just blessing us. Naawatan. Malinaw. God blesses us that we can impact the world with what He has given us. He blesses us so that we will be able to share our blessing with the world and glorify Him.
That's the end. That's the goal. Finally, He blesses us with a higher purpose in mind to expand His kingdom so that His name might be known throughout the earth. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong liwanag. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong paggabay, pagtutuwid. Salamat sa iyong mga encouragement. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong banal na Espiritu na ipinagkaloob sa amin. Hindi lamang sa buhay ang ibinigay mo, kundi ang pagkaunawa sa iyong kalooban. Ang maunawaan namin, O Lord, ang iyong mga pamantayan at kami, O Lord, ay maidaan sa tinatawag na highway of holiness, the path of righteousness. Lord, thank you, O Lord, sa lahat ng tinanggap namin sa iyo sa araw na to. Nawa mula sa araw na to ay magkaroon kami ng tamang pagkaunawa tungkol sa iyong mga pagpapala at magamit ang mga ito to glorify your holy name. Bless us all, Father God, and we bless your holy name. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat po, Pastor. Truly, mga kapatid, we are blessed to be a blessing for God's purpose, and that is to establish His kingdom here on earth. Amen. Mga kapatid, masusubok nga po ang ating obedience ngayon sa ating giving of tithes and offertory. Amen. Atin na pong tawagin, bago po ang lahat, this is stand for the offertory song, after which, Sister Ami, wala. Sister Iya will pray for the tithes and offering. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen. 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 Amen.
Let us pray. Our Almighty Father, thank you, Father God, for blessing us and keeping us. Thank you, Lord, for making your face to shine upon us and for giving us your peace. Truly, Father God, you have blessed us with mighty blessings that come from you, O Lord. Lord, salamat po, ikaw ang aming Diyos. Ang nag-iisang Diyos na aming pinagkakatiwalaan ng aming buhay, sapagkat ikaw ang nagmamay-ari sa amin, Panginoon. Father, thank you, and we recognize, Father God, that whatever we have, anuman Panginoon ang aming tinatangkilik, lahat ng ito ay galing lang sa biyaya mo, Panginoon. Hindi dahil sa kami ay mabuti o magaling, kundi dahil, Panginoon, sa katapatan mo sa iyong mga salita. Thank you, Father God, that you have called us to be part of your kingdom. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo sa amin, sa lakas na binibigay mo upang kami, Panginoon, ay makapagtrabaho. Salamat, Panginoon, sa bawat hininga, sa bawat araw, na ikaw ang pinagmumulan, Panginoon. Father, we thank you for all these blessings that you have given us, na kami man din ay nakapagbibigay, Panginoon, para sa iyong kaharian. May you receive us, O God. Tanggapin mo nawa kami upang ang aming mga alay para sa iyo, Panginoong Diyos, ay maging katanggap-tanggap din. Lord, patuloy mo nawang pagpalain ang gawa ng kamay ng bawat isa sa amin, Panginoon. All for your glory, all for your purposes, O God, all for thy honor. Lord, salamat po. Ikaw ang aming Diyos, sa iyo lahat ang kapurihan, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dadako na po tayo sa prayer para sa ating mga bata at mga young people. Despite na wala po sila ngayon dahil hindi pa po allowed ang mga bata sa mass gathering, may we request Sister Nelia to pray for them. Alam ko po, nakaantabay lang po sila sa kanilang mga tahanan, nag-aantay, nanonood sa atin. Ephesians 6, chapter 6, verse 1 to 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that may go well with you and you may live long in the land. Manalangin po tayo. Ama naming dakila sa lahat, pinupurit sinasamba ka namin, O Diyos. Maraming salamat, Ama, sa mga pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin. Sa bawat isa sa amin, dalangin po namin, Ama, na ikaw ang gumagabay at nagpaprotekta sa araw-araw naming pamumuhay. Dalangin din po namin, Ama, na ikaw ang nagbibigay ng karunungan at pusong dalisay sa mga kabataan at mga batang ito. Nawa, O Diyos, ang maghari ka sa kanilang buhay upang mas lalo ka pa nilang makilala at mapatibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Salamat ng marami at mahal na mahal ka po naming Ama. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihan pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. May few announcement lang po tayo. Servant on call po natin next week. Ang MC po natin si Sister Lina. Scripture reading si Sister Andrea Sunga. Ang ating offertory si Sister Ellen. Ang prayer for the next gen si Brother Mel.
May announcement pa po tayo. May short meeting po sa mga elders mamaya after the service po. Saglit lang daw po yun. Please attend po. And then inaanyayahan ko po ang lahat na dumalo sa midweek service, especially po yung mga malapit ang tirahan dito sa ating fellowship center to please attend. Ganun din po, may youth fellowship po tayo this Friday, 5:30 p.m. Meron pa? Wala na. Okay po. May we now ask Brother Suriel for the final song sa PowerPoint. Then the benediction of our beloved pastor. Thank you po. Alone in my sorrow and dead in my sin, lost without hope with no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested and my life began, ash was redeemed, only beauty remains, and my orphan heart was given a name. My mourning grew quiet, my feet rose to dance. When death was arrested and my life began. Oh, your grace, so free, washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Released from my chains, I'm a prisoner no more. My shame was a ransom he faithfully bore. He canceled my debt and he called me his friend. When death was arrested and my life began. Oh, your grace, so free, washes over me. You have made me new, now life begins with you. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Our Savior displayed on a criminal's cross. Darkness rejoiced as though heaven had lost. But then Jesus arose with our freedom in hand. That's when death was arrested and my life began. Oh, your grace, so free, washes over me. You have made
Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, saying, Thus you shall bless the sons of Israel. You shall say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. So they shall invoke my name on the sons of Israel. Then I will bless them. Salamat, Ama. Salamat sa iyong mga salita. Your words are true. Panginoong Diyos, ang lahat ng mga promises mo, they are true. Mapananaligan, maasahan, sandigan ng aming buhay at kinabukasan. Sa iyong mga salita lang, O Lord, kami makakaasa, pati ang aming mga saling lahi, sapagkat ikaw ang lumikha sa amin, ang lumikha ng lahat ng bagay, at sa iyong kapangyarihan ang lahat ay nananatili dahil sa katapatan mo sa iyong banal na pangalan at nais mong iluwalhati ang banal mong pangalan, ang lahat ng iyong mga nilikha ay magre-rejoice sa iyong kagandahang loob. Ang lahat, Panginoon, ay magpupuri sa kadakilaan ng banal mong pangalan. We rejoice, Father God, in you. We celebrate yung relationship mo sa amin, Panginoong Diyos. We honor your holy name. We exalt you in the midst of the congregation. We lift your name on high, Father God. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa aming lahat. Salamat sa pagliliwanag ng iyong mukha sa aming lahat at sa aming mga anak. And because of this, we have future. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kapayapaan. Salamat, you keep us day and night. Kahit kami tulog, Panginoong Diyos, you keep us. Even in time of pandemic, O Lord, you keep us by your power, by your strength. Hindi dahil sa deserve namin ito, Panginoong Diyos, but because you are faithful to your covenant, you are faithful to your holy words, you are totally committed to the holiness of your holy name. That's why we have future, Father God, dahil sa iyong blessing, sa pagkagising namin sa umaga hanggang sa pag-retire namin sa gabi. Lord, we thank you for the life you have given us. The strength, O Lord, na makapagtrabaho pa kami sa iyong ubasan. At salamat sa lahat ng bagay na pinagkaloob mo sa amin upang kami ay makapag-participate sa iyong kingdom. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Hindi mo tinignan ang aming mga pagkukulang. Hindi mo kami tinimbang, O Lord God, sa dami ng aming kasalanan. But tumingin ka sa amin, Panginoon, with full compassion. Lord, at ito ang aming tinatayuan, ang iyong mga salita, ang iyong biyaya. Kung wala ito, Panginoong Diyos, hindi namin kayang mabuhay, even a single second of our life. Lord, we need you every moment of our lives. Lord, bless your people, O God, sa aming pag-uwi. Nawa, O Lord, maramdaman ng iyong mga anak ang katotohanan, O Lord, ng iyong mga salita. Your face is shining upon us all, O Lord God, for your glory and for your honor. Bless us all, Father God. In Jesus' name, amen. God bless you all.